Hello! Magandang hapon sa inyong lahat. So meron tayong pag-uusapan ng mga video. Unahin ko na to, no? Lagi ko nakakalimutan to eh. Dami nagre-request. Isisingit ko sana to pang gabi. Kaya lang, sige na nga, gawin na nga natin ngayon. Ito apparition daw sa Naga. Ito yung video. Sa Catholic school ako nag-aaral eh. Tinuro sa amin yung kanta na yan. Familiar sa akin pero hindi ko na alam yung ano. Yan yata sa World Youth Day ano. Hindi ko na naabutan yun ha. Pero tinuro sa amin sa Catholic school yung kanta na yan. So sabi nila, apparition daw ito ni Jesus ba? Apparition, nakalagay dito sa caption eh. Apparition daw ni Jesus. Paano mo na, hindi, wait lang ha, mamimiloso po ako ng konti. Para, hindi, lahat naman ng mga ganito sinusuri natin eh. Paano mo nalamang si Jesus yan? May mukha ka bang nakita? May ano ka bang ano? Kasi kung akong tatanungin ano, ito ay pareidolia ito. Let's say sabihin natin si Jesus. Si Jesus nga no. Paano mo nasabing si Jesus yan? Pareidolia ito. Kung ako ang tatanungin mo, mas mukha siyang paa eh. Tapos ito yung hinlalaki oh. Then nakatupi yung ibang daliri ng paa. Ano to? Pareidolia lang ito. Kasi kung, let's say, syempre, ako, katoliko din ako, no? May mga sinasabing himala eh. Yung ibang himala na, or yung pagpapakita, hindi ganito ka-magical. Plain, shape lang ito ng, ng ulap. Maraming nangyayaring ganyan. Search tayo ha. Pareidolia sa clouds. Diba? Cloud pareidolia. Cloud pareidolia. Ayan, ang dami oh. Meron nga dito mukhang leon. Ito nga mukhang kamay eh. Ito rin mukhang angel. Ayan o, ito nga mukhang Winnie the Pooh eh. Ito, mukha. Diba? Ito rin o, mukha siyang mukha. I mean, maraming pwedeng maging shape yung, ito nga, mukhang kabayo talaga eh. Oh. Diba? Maraming pwedeng mabuo dyan sa, sa ulap. Nagkataon lang talaga na, na mukhang yung typical na rebulto ni Jesus Christ, 'di ba? Samahan mo pa ng psychological priming. 'Di ba? Bibigyan ka ng suggestion na makikita mo diyan si Jesus Christ na pero kung titingnan mo sa unang tingin, parang ang si Jesus Christ. Pero ba't kasama itong sa baba? Let's say si Jesus Christ nga to. Ano to? Nasa dulo ng si Jesus Christ, diving board. Dive ba si Jesus Christ? Hindi. Sabi, igalang ang paniniwala. Trip nyo, maniwala naman kayo. Walang problema doon. Pero tinanong ako eh. Siyempre, kung tatanungin ako, sasabihin ko yung gusto ko. Diba? Tinanong ako eh. Ano daw ang tingin ko eh. At nilagay yun sa public, siyempre magkakaroon ng opinion ang publiko dyan.
Kung ayaw nyong marinig yung hindi nyo gustong marinig, huwag nyong i-post to sa social media. Pero freedom niya, maniwala kayo niya, walang problema. Anyway, next, no? Ito na naman, speaking of religious gathering. Ano ba to? Hindi na natatapos, unti-unting may naglalabasan na problem regarding dun sa nangyaring Fiesta ni San Juan. I-refresh nga natin to, paano nag-start to. Pumalag dahil papasok sa work. Bugso, makulit kayo siyo. Bugso, makulit ka. Ang kulit parang kasalanan pa nung magtatrabaho na dumaan sa kanila. Sinasabi Alam nyo, sa ginagawa nyong yan, yung mahal na festival nyo na yan, yung mahal na fiesta nyo, lalong lalong tatanggalin yan Pagpatuloy. Pinapakisamahan na nga kayo ng gobyerno Nag-isip na nga ng paraan para hindi mapakialaman yung trip nyo, di ba? Pero ganun pa rin Kung ako dyan, kung ako lang dapat ang required lang na makipagbasaan dyan yung yung mga employed di ba? Bago ka join sa basaan, magpresenta ka muna ng certificate of employment para patunay na ikaw ay nagtatrabaho din. 'Di ba? Kung wala kang trabaho, wala kang karapatan mambasa dahil pag may trabaho ka, alam mo yung feeling nang may trabaho tapos babasain. Siyempre maghe-hesitate ka nun. Na wag yan, may trabaho yan, 'di ba? Pero pag tambay ka na palamunin ka sa bahay nyo, wala kang pakialam sa ganyan di ba? Kasi hindi mo naman hindi mo naman nararanasan yung yung ganyan. Well, akin lang yun, Kasi hindi ako naniniwala na isang taong may trabaho ay ganyan ang ginagawa. 'Di ba? Kasi kung may trabaho ka, may intindihan mo yung yung balang. Meron man siguro na may trabaho na ganyan, may diferensya sa pag-iisip yon. 'Di ba? Kaya napapansin nyo dito sa video na to, ang laging sangkot mga underage, yung mga talagang alam mong walang trabaho na matino. 'Di ba? Isip pa kayo ng paraan para matigil to. Or the best niyan, pagka minor de edad, wag nang pasalihin sa ganito. Wala Kailangan yung kailangan nyo ayusin yan kasi palala namin Ibig sabihin hindi nagwo-work yung yung inisip nyong ordinansa or inisip nyong rules na ipapatupad. May nangyayaring gulo pa rin Hindi ibig sabihin hindi siya effective. 'Di ba? May awayan pa rin. Ewan ko ba? Parang minsan kasi sa mga Pinoy, naghahanap na lang talaga ng panahon para maging legal ang pagiging gago Ano naman tong isang to? Wala kami balong tumayo! Wala kami balong tumayo! Temo, kadalasan gumaganyan mga minor de edad. Kasi malalakas din ang loob niyan Hindi sila
liable eh. Mahuli man yan, babarangay lang yan, kakausapin ng magulang. Wala eh. Ewan ko ba. Tapos mga mukhang tambay pa yung... Ito naman si nanay, Diyos ko naman. Pero to be fair naman kay nanay, nag-i-spray lang siya pataas. Hindi siya nangungupal. Pero ikaw yung nakakatanda dyan, di ba? Wala eh. Ewan ko ba. Kaya nga tinatanong ko ano ba ang napapala sa ganyan? Kung may ano ba? Pero ang sinasabi daw, ang siswertehin, yun nababasa. Parang tila yata gusto nilang paswertehin yung mga taong dumadaan sa kanila. Ayon sa pamahiin yun daw masishower daw ng blessing yung yung nabasa eh. Pero kahit na, kung ayaw, wag. Para kayo aswertehin sa buhay nyo, hindi kayo tambay, itutok nyo sa sarili yung host nyo. Sabagay, si nanay may may tindahan eh. Sa kanya ba yung tindahan? Baka mamaya tambay din si nanay dyan sa tindahan Anyway, next issue na pag-uusapan. So ito, ang dami din nagpasa sa akin ito eh. Madalas natatabunan ito sa mga re-reaction ko. Nagsalita si Rene Salud. 'Di ba? Tungkol sa mga LGBTQ. Meron kasama yata yung isa pa. Sino yung bading din? Yung kasama niya, sikat din yun eh. Hindi naman si Pani Serrano eh. Hindi. Ito. Play natin. Si Ricky Reyes. Di ba? Pakinggan natin to. Nagva-viral din to eh. Marriage, sa babae at lalaki na lang. Yun na nga, bigay mo na. Huwag mo nang pakialaman yung gawa ng Diyos. Nandyan na yan, di ba? That's overboarding. Hindi na tama yun. Kasi na-interview ko si Senator Risa Ontiveros, siya ang isa sa nagpupush ng SOGI bill. Kayo, At ako rin ang nagpatigil ng Soji Bill. bakit Mother Ricky? Nung sinabi ko, miski anong gawin na sa mga bakla pa rin yan. Gilingin mo man yan, ang labas niyang baklang hamburger. Walang pagbabago. Hamburger. Naging hamburger. Okay. Ako naman, sige, bigyan ng karapatan, bigyan ng puwang sila sa lipunan. Kaso lamang the problem with some gays, they ask for too much. Overboard. Masyado entitled. Correct! Galing na sa mga kasamahan nyo. Itong mga to, hindi itong mga palamunin ha. Hindi itong mga nagsasalita na to, mga elite to na mga gays. Hindi basta-bastang tao to mga to. Si Rene Salud yata, pagkakaalam ko, designer ba to? Tama ba ako? Famous designer. Wait lang ha. Rene Salud. Rene Salud. Ano ba siya? Fashion designer yata ito. Oo, Filipino fashion designer. Ano to si Rene Salud? Malupitan ito, hindi ito basta-basta. Tapos si Ricky Reyes naman, may napatunayan na ito sa sa larangan ng mga cosmetology, di ba? May parang scholarship ito eh. Ng mga ganyan eh, di ba? Hindi sila basta-bastang gays, hindi sila yung mga pa-split-split lang sa kanto na Ito, sana maintindihan nyo, itong sinasabi nila. Tama na yung tinotolerate ang mga badi. Tama na That yun. is more than acceptance. Yun ang sinasabi ko. Oo. Toleration Correct. is more than acceptance. Because ang karap mo, hindi pare-pareho. At That's lahat true. ng tao, hindi lahat yan, tanggap nila ang badi. Bagay nakikita mo mo na yun. yung sarili mo sa tamang sitwasyon. Oo. Like ako, I have seen like 6 presidents in my life. At lahat sila natulungan ko. Pero pagkaharap ko sila, naka-brush up yan, hindi ako naka-bounce.
You know? Nakasuot ako. Hindi ako nakaglittery. Pero pagkakabadingan, pagpakabading tayo. Kaya pala diba? naka-glittery ka ngayon, naka-Versace Dahil bading ang kasama ko. Di ba? Dahil bading ang kasama ko. So, ganun Kumbaga, pala yun. itatama mo yung sarili mo sa tamang lugar. Yung marriage. Doon, yan kasi ang ano eh. Yan, diyan ka kasi makakakuha ng yung totoong respeto talaga eh. Tsaka ang respeto kasi, sometimes hindi yan dinidemand eh. Ina-earn yan. Katulad na itong dalawang to. 'Di ba? Wala silang kahit anong kareklamuhan sa buhay pero na-earn nila yung respeto ng publiko dahil tanyag sila doon sa ginagawa nila. Hindi sila iyakin. Hindi sila kasi alam mo napunta sila sa generation na ang bading parang derogatory. 'Di ba no mga unang panahon siguro 1970s buhay na tong mga to or 1960s. Kasi ang bading napakatabu talaga niyan eh. Sa panahon ngayon pwede na mag-holding hands ang dalawang lalaki, 'di ba, sa publiko. Pero nung araw nakakahiya gawin 'yun. 'Di ba? Pero itong mga to nanggaling sila do sa era na 'yon. At saka yung pagiging bading kasi may panahon niya na kinukonsidera yan na mental illness eh. Oo, seryoso. Tinan mo ha. Wait lang ha. Saan ba yon? Noong 1972 ayan 1972, yung American psychiatrist, was long considered mental disorder yan. Yung pagiging LGBTQ. Kaya tama yung sinasabi ni Sir or Ma'am, Ma'am Ricky Reyes, na tama na yung tinotolerate ngayon. Kasi ngayon, wala nang problema ngayon eh. Maglakad ka dyan na kikembot-kembot ka. Wala nang, hindi ka na pagtatawanan ng tao eh. 'Di ba? Magdamit ka ng pambabae ngayon. Hindi ka na okay na yon. Malaking swerte nyo na pinapayagan na kayo ng ganun sa panahon ngayon. Sa ibang bansa, yan? Parang crime yan, maging cross-dresser. 'Di ba? I don't know, sa Middle East ba ganyan? Parang crime yan, 'di ba? Alam niyo yung pelikula na Buzz Lightyear ng Disney, yung anime movie? May dinidepict doon na na LGBTQ couple eh. Dahil doon kinancel yung Buzz Lightyear doon sa Middle East. Kasi nga, 'di ba? Kaya maswerte kayo ngayon na kinikilala kayo ngayon. Pero sometimes bigyan nyo din ng limitation yung sarili nyo. Kung trip nyo na ganyan yung sinasabi nyo na kanya-kanya tayong paniniwala. Naniniwala naman ako doon. Kanya-kanya tayong diskarte sa buhay. 'Di ba? Sige, dumiskarte kayo, mag-asawahan kayo. 'Di ba? Pero pagka dating sa kung ayaw nyong kontrolin kung paano kayo mabuhay, wag nyo rin kukontrolin yung mga hindi pabor sa inyo. 'Di ba? Sige, kung anong gawin nyo dyan, 'di ba? Pero yung iba, yung isasaksak nyo sa puso't isipan ng ibang tao kahit ayaw na normal yung ginagawa nyo, wag nyo rin pakialaman yun. As long as na total lumalabas lang naman yung pag tinanong eh. Pero kung hindi naman tinatanong at wala naman humuhuli sa inyo. Hindi naman krimen yung ginagawa nyo eh. 'Di ba? Tama na yung recognition na yon. Kasi sometimes katulad ng sinabi nitong mga ng mga legends sa hanay nyo. Masyado nang entitled talaga. Marriage. Sa babae at lalaki na. Yun na nga, bigay mo na. Huwag mo nang pakialam. At yung word na marriage, yung word na marriage kasi, totoo yun. Sa babae at lalaki lang talaga. However, 'di ba, may pinopropose naman na dyan na yung civil union na tinatawag.
Wag nyo nang kunin yung wag nyo nang kunin yung word na marriage kasi sagrado talaga yun eh. 'Di ba? Kung gusto nyo na yung may marriage talaga, pumunta kayo sa ibang bansa na pero pag dito sa Pilipinas, kung majority ayaw sa ganyan, makisama na lang kayo. Hindi pwede eh. Hindi laging ipipilit. Pero kahit ako din, I'm so sorry po, against din ako doon. Pero yung civil union na tinatawag, yung civil union kasi, hindi naman marriage yun eh. Yun yung parang lang yun, regarding yun sa batas. 'Di ba? Yung let's say may property kayo, pwede kayo mag-conjugal. Hanggang sa mga legal, lang yun, legal aspect lang. Pero yung marriage, ibigay na natin yun sa mga 'di ba? Sige, susuportahan ko yung civil union, pero marriage, 'di ba? Ano na 'yon? Ibigay nyo na sa mga nararapat. Katulad ng sinasabi neto, no? Ayan, no? Sabing ganun. Ito naman, may sumagot, yung Rainbow Rights. Ako naman, sige, bigyan ng karapatan, bigyan sila ng puwang sa lipunan. Kaso, ang problem with some gays is they ask for too much. Masyadong entitled. O, ito naman ang sagot ng Rainbow Rights, Sabi ng Rainbow Rights, paano po ba sumobra kulang nga pa nga po sa protection? Sa totoo lang po, napakaswerte po yung dalawa dahil sa mga industriya nyo ginagalawan ay may semblance po ng pagtanggap. Paano naman po sa iba? Maninigas na lang po ba sila? Okay lang silang kutyain at maliitin ng walang kinalaman sa kanilang kakayanan? Ito, ang tanong ko din naman dito, bakit mga bakla lang ba ang kinukutya? Ngayon, kahit hindi ka bakla, basta ikaw ay gusgusin ng itsura mo, kukutyain ka eh. Hindi lang naman sa hanay nyo pag-aari yung diskriminasyon. Kapag ka bungi ka nga, pwede kang pagtawanan ng mga tao eh. Pwede kang kutyain eh. Sa kulay nga ng balat mo kung nugnog ka eh. Hindi lang naman sa pagiging bakla yan eh. Masyado naman kayong lahat tayo nakakaranas niyan. 'Di ba? Hindi lang kayo maliitin ng walang kinalaman sa kanilang kakayahan. Nararanasan din ng ibang tao yan. 'Di ba? Lalo na kung ikaw ay ex-convict, hindi ka tatanggapin sa trabaho. Laging iisipin magnanakaw ka. Diskriminasyon. Hindi lang kayong nakakaranas ng ganyan. Mga matataba. Hindi naman bading yung iba, matataba, pero, di ba, nadidiscriminate silang sumakay sa jeep. Iyakin lang talaga kayo. Di ba? Yung sinasabi mong pagiging maswerte, nabuhay kasi itong dalawang to, sila Rene Salud at Ricky Reyes, sa realidad. Hindi sa fantasy. Kung kayo inirerespeto nyo sarili nyo at hindi kayo pa-split-split sa kanto, hindi kayo kukutsain. 'Di ba? Kung nilulugar nyo yung ginagawa nyo. Actually, hindi naman bawal yung yung ginagawa nyo eh. Kaya lang syempre, isuffer nyo yung consequence ng ginagawa nyo. Kahit sino naman ang gumawa nun eh. Kahit hindi bading, kung tatambling-tambling dyan sa kalsada, pagtatawanan ka eh. Walang kinalaman yung sa kasarian, yung diskriminasyon na nararamdaman nyo. Dahil yung diskriminasyon na yan, ay nararamdaman yan. Kalbo, bungi, lagi kayong subject sa joke. Mga bungal, ano pa ba? Yung sinabi ko kanina, mga maiitim ang balat, mga nugnog. Mga Bisaya, di ba? Laging ginagawang katatawanan yung mga kapatid natin Bisaya. Oh. Kung sa totoo lang, kung may karapatan na may magreklamo sa diskriminasyon, mga kapatid natin Bisaya yun eh. Kasi 'di ba unang-una pagka eengot-engot sa comment pa nga lang eh ng mga videos ko eh. Nababasa kong gano'n. Ang mga naluloko lang naman yan yung mga Bisaya. Oo, may mga nagko-comment dito. Ayoko na i-search para hindi na lumala yung away.
May nagko-comment ng ganon. Pagka Baduy ka, Bisaya ka. Pagka mangmang ka, pag probinsyano ka, Bisaya na agad ang isip sa'yo. Pagka pangit ang English mo, pag matigas ang pangit ang pronunciation mo, Bisaya na agad yun. Mas malulupit ang naranasan ng mga Bisaya kesa sa inyong LGBTQ. Synonymous na nga ang pagiging Bisaya dati nun sa pagiging katulong eh. 'Di ba? Kasi nga laging sa pelikula, laging portrayal mga Bisaya. Pero in reality, alam mo ba yung mga Bisaya na yan? Nandiyan yung mga pinakamayayaman eh. Sila Gokong Wei, Bisaya yun. Taga Cebu yun, yung boss ko dati. 'Di ba? May mga magagaling tayong singers na Bisaya din. Si Pilita Corrales, 'di ba? Bisaya 'yon. Lang 'yan, nasa kasi 'yan, hindi sa portrayal mo bilang tao 'yan, hindi dahil sa kasarian mo. Mga teacher ko nung high school, bading din eh. Pero kinatatakutan namin 'yon pag nagalit. Kasi may authority siya eh. Kahit pa sabihin mong nagme-makeup siya sa loob ng classroom namin, pag yun ay nagturo na ng tatawagin pag magre-recitation na. Kasi, di ba, may index card yan na nakalagay yung pangalan nyo. Tapos babalasahin niya na. Nangingisay na kami eh. Tsaka grabe mamahiya yun. Talagang kinatatakutan namin yun. Kahit na bading yun, anong pinagsasabi mo minamaliit? Diba? Nasa isip nyo lang yan. Anyway, may isisingit pa ba tayong subject dito? Ano pa ba? Na-cover na lahat, ano? Ito, last. Ano itong video na to? Ang caption ay, "Maraming salamat, Malabon Police." Yung baby na yung baby na naipit sa motor, ayoko talaga nun. Sorry sa mga nag-request. Out ako doon, hindi ko aanohin. Tingnan nga natin, may copyright eh. Inalis ko yung sound. Magnanakaw, nakita daw sa CCTV. Ibig sabihin may nagbabantay sa CCTV niyan, Yan na! Tay ka. Bulaga. Ay, nako. Yun ang sinasabi eh. Tapos, kaaawaan nyo na naman dahil mahirap lang yung bilyon-bilyon ang nagnakaw. Di ba? Yan na naman dahilan eh. Ay, nako. Kaya nga kahit kailan hindi talaga ako magkakaroon ng simpatya sa mga magnanakaw. Ayoko magpaka-hipokrito, baka mamaya pag naggipit ako or hindi ko masabi, mapilitan akong gawin yan. 'Di ba? Ayoko naman magbanal-banalan. 'Yun ang number 1 na ayokong gawin, yung magbanal-banalan eh. Pero kahit magawa ko man yan sa future or sa mga... Actually, nagawa ko na yan sa magulang ko eh. Sa pantalon ng tatay ko. Kasi lagi nakakaiwan ng 1,000 yun dati eh. Patawarin mo ako, daddy Tapos magagalit yon. Alam ko may 1,000 pa ako sa bulsa eh. Di ba? Nangupit din ako, nagnakaw din ako sa magulang ko dati. Pero kahit na, di ba, masama talaga yon. Kung mahuhuli man ako nun at hinataw ako ng sinturon dati nun, wala akong magagawa. Kasalanan ko yun eh. Hindi ko pwedeng i-justify yun. Ito hindi ako nagbabanal-banalan sa inyo Pero sinasabi ko, hindi dapat kaawaan ng mga magnanakaw. Ang sasabihin naman ng iba,
Bakit ikaw, Eka, nagnanakaw ng video? Yan ang madalas na sinasabi sa akin eh. Last na lang to, papaliwanag ko. Hindi po pagnanakaw ang ginagawa ko. Ako po ay under ng fair use doctrine. Fair use, Philippine law. Ano ba yung fair use na yan? Diba? Nakalagay dito. Inaalaw niya gumamit ng copyrighted works. Kahit walang permission. Ano ba yung dapat gagawin? Purpose like criticism, pag kinikriticize mo yung video, yun ang ginagawa ko. Kinokomentuhan ko ang video. Sa news reporting, sa pagtuturo, scholarship, and research. Hindi considered na pagnanakaw yan, pagka ganyan ang ginagawa mo. Paano ba ang magnakaw ng video? Ang pagnanakaw ng video, kukunin ko yung video, diba? Then wala akong babaguhin dun sa video, i-upload ko sa channel ko na palalabasin kong sa akin yung video na yun. Yun ang pagnanakaw. Hindi yung pagre-react. Wag tanga. Diba? Palaging ganyan ang nagnanakaw ka Eka ng video. Ito nga si batas natin Si Attorney Libayan nga, attorney nga kay Raffy Tulfo niya pag ginagawa. Tingnan nyo ha. Batas natin. Tulfo. Panood. Ayan nga nire-reakan niya pa si Raffy Tulfo dyan O bakit yan, attorney na yan? Ano yan, nagnanakaw din ng video ni Tulfo yan? Actually, dinamanda nga ito ni Tulfo Dismiss yung kaso Kasi nga, under yan ng fair use yung ginagawa niya. Diba, piniplay niya yung video, tapos re-reakan niya. 2024 na. 30 minutes pa yan, Buti nga yan, pag-react niya, buong screen pa Ako, hindi ako naggaganyan kasi yung nire-reactan kong video, yung kabuuan nun, dapat, para sa akin, sariling initiative ko na yun, na sa may-ari ng video nyo panoorin ng buo. Siya nga, buong screen pa yung pinapakita niya Ay ba? Pe-play Video. niya yan. Yun yung ang isa for in natin. Okay, let's go down memory lane. Saya. Ayan gawin piniplay niyo niya po kaming content. At kung nakita niyo po talaga may problema sa amin, may ginawang mali yung mga tao namin, why not? Pero yung Tamo. kung gawin niyo po kaming content, Bahala na kayo. Let's go. Sabi ni wala Tulfo. namang problema kung gawin niyo po kaming content. Si Tulfo nga, walang problema pag ginawa siyang content Yung mga peking goose hunter pa na yan. Punyeta kayo. Anyway, yan lang po ang pag-uusapan natin ngayong hapon. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.